Dante, meron na bang natanggap na warrant of arrest si Sara Diskaya na dahilan ng kanyang pagsuko? Magandang gabi, June. Batay sa ating mga nakuhang impormasyon, maging sa abogado o tagapagsalita ng pamilya Diskaya, wala pang formal na nailabas na warrant of arrest ang korte laban kay Sara Diskaya. Kahit wala pang aktwal na warrant of arrest na inisyu ang korte, ayon sa tagapagsalita ng pamilya Diskaya na si Attorney Cornelio Samaniego, minarapat ng public contractor na si Sara Diskaya na voluntaryong sumuko sa National Bureau of Investigation o NBI ngayong araw. Paliwanag ni Attorney Samaniego, patunay ito na walang tinatalikuran na prosesong legal ang mga Diskaya at haharapin nila ang kanilang kaso. Dagdag pa rito, mananatili si Sara Diskaya rito sa NBI hanggat wala pang arrest warrant laban sa kanya. Paglabas week po, at least nandyan na po siya. Hindi na mahihirapan ng arresting team. Kung meron mang binuo, nandyan na po siya. Dagdag pa ni Attorney Samaniego, ito ay dahil malakian niya ang tsansa na lumabas ang arrest warrant sa linggong ito. Matagal na ring plano ng mga Diskaya ang pagsuko kahit wala pang warrant of arrest. Pag lumabas na po yung warrant, since nandyan naman lang po siya, ang gagawin na lang po ng NBI, magre-report po within 10 days. Issuing court na nasa custody po nila si Miss Sara Diskaya. Si Sara Diskaya ay kasama sa sinampahan ng kasong paglabag sa anti-graft law at malversation of public funds kaugnay ng 95 million pesos flood control projects sa Davao Occidental. So sa ngayon, June, ay inaabangan ng ating mga kasamahan sa media kung itong paglabas, inaasahang paglabas ni Sara Diskaya dito sa tanggapan ng National Bureau of Sakali namang maglabas na ng aktwal na warrant of arrest ang hukuman kung ano yung magiging proseso dahil alam natin dadaan pa yan sa formal na arraignment. Titingnan natin kung siya ba ay dadalhin dyan sa probinsya ng Davao Occidental kung saan nga ang korte dyan ang may jurisdiksyon doon sa kanyang kaso. Samantala, June, ngayong gabi din ay naglabas ng impormasyon ang Department of Justice kung saan sinasabi ng DOJ nakakita ng sapat na batayan ang panel prosecutors na may hawak sa kaso na isinampa sa business tycoon na si Atong Ang at 24 na iba pa na sila ay kasuhan sa korte kaugnay sa kaso ng missing sa Bungeros. At ang rekomendasyon ng panel prosecutors kabilang sa kaso dyan ay kidnapping with homicide at yun din yung kidnapping with serious illegal detention. Yan ang ating update mula dito sa Pasay City. Balik si Julie. Maraming salamat, Dante Amento.